Mga ka-DH, eto na ang pinakahihintay nyo kung paano ako gumawa ng bonggang-bonggang Lokimat. Pag tayo ay gagawa ng Lokimat or Gimat, sa iba ang tawag nito Gimat, no, ihanda natin yung ating mga kailangan. Andyan yung mga flour, yeast, laban, corn flour, asukal, mantika, asin, ganyan, tsaka tubig. Meron pa po itlog. Andyan, nakalista lahat yung mga ating mga kailangan. Kailangan, i-ready natin lahat yan. Lalo na yung laban, kailangan po ay fresh. Yung ilabas nyo na ng maaga para hindi malamig. Ganyan. Tapos mag-strain na rin tayo ng ating flour. Yan, ganyan. Para mamaya, hindi na tayo mag-strain na ganyan. Kailangan i-ready na natin siya. Para tuloy-tuloy ba? Magtatakal na lang tayo mamaya. Yan. Umpisahan na natin sa ating malaking bowl. I hope masundan nyo po mga ka-DH yan. First step, ilagay natin yung laban. Yung bote na yan, yung empty, dyan din natin ilagay yung tubig. Puno din ha. Yan, laban at saka tubig. Tapos, isundan na natin ng asukal. Lalagyan natin yan. Puno yung 1 tablespoon. Yung kutsarang malaki ba? Tapos, isusunod na rin natin yung ating yeast. Yung yeast, wag naman masyadong punong-puno. Kasi di ba hindi naman maganda talaga yung masyadong maraming yeast sa ating pagkain. Yan. Tapos, haluin natin ng ganyan gamit ang ating, anong tawag na ba yan? Whisk. Yan. Tapos, haluin natin hanggang matunaw-tunaw yung ating asukal at saka yeast. Tapos, tatakpan natin yan. Siyempre, mga 5 minuto lang naman para bumula. Yan. After 5 minutes, makikita na natin na medyo bumubula-bula na siya. Yan. Ngayon, lagyan na natin ng asin. Konti lang na asin ha. Nakalagay dyan 1/4 teaspoon Pero, ako naman kasi tinatansya ko na lang. Ganon. Tapos, ilagay na natin yung ating corn flour or cornstarch. Pareho lang naman yun, di ba? Yan. 1 tablespoon na puno. As in puno yung nakabundok ba? Ganyan. Isusunod na natin ngayon. Lagyan na natin ng itlog. Isa lang. Isang itlog sa... Ano yan ang makakakain yan, siguro mga... Depende sa lakas kumain, no? Yan, dito kasi 6 sila. Ngayon, lalagyan na natin ng oil. 1/3 cup. 1/3 cup. Yan. Kailangan yung gamitin nyo yung measuring cup talaga. Yan, 1/3. Yan. O, nakasubscribe na ba lahat kay Mama DH? Naku, marami pa akong mga videos. Kaya lang busy. O yan, inilagay ko na ngayon yung 1 cup na flour. Huwag po natin bibiglain yung paglalagay ng flour. Parang unti-unti lang. Yan, katulad niyang ginawa ko, 1 cup muna. Tapos, hinalo-halo ko muna ng ganyan. Para hindi magbuo-buo. Tapos, isusunod ko naman ngayon yung panibagong 1 cup. Ganyan. Para hindi pa mabigla. Ganun. Tapos, ang tip ko sa inyo, tip daw, sabi ganun, may tip ba? Yun. Yung paghahalo ng ganyan, wag nyo pong ibinabalik-balik, ganyan. Turo lang din sa akin ng yung nagturo sa akin na chef dati. Ewan ko, anong connection nun? Sabi, basta ganyan. Tapos, yan, ginamitan ko na ngayon ng kamay kasi, ayan na yung 1/4. Diba 2 1/2 yung, yung flour? 1/4 munang dinagdag ko. Ngayon, nag-iba na ako ng pwesto kasi alam niyo naman, hindi tayo katangkaran na tao. Kaya kumbaga, hirap ako na ganyan, i-beat. Yan. Ganyan po ang ginagawa sa Lokimat Dito ang tawag ay Lokimat. Tsaka dun sa Oman, yung pinanggalingan ko, Lokimat. Sa iba, Gimat. Yan. Pwede rin naman, kahit ano. Pero pag, buo mong sasabihin daw pala yung pangalan yan, ay Lokimat. Ganyan. Ibibit mo siya na nakabuka yung mga daliri mo, yung palad mo ba. Ibibit mo siya ng mabilis.
Yan. Ayan, dumagdag ako ng konti. Alam niyo kung bakit? Kasi nararamdaman ko na parang matubig yung ano. Pero hindi na dapat lalagpas ng 2.5 cup pa. Kasi masyado na pong thick yun. Yan, alam niyo ba? Ito, may kwento ko. Ayaw ng amo ko na ako ay magsusuot ng gloves sa paggawa ng lokemat. Gusto niya talaga ay maghugas lang ng kamay. Kasi daw mafe-feel mo kung yung ginagawa mo, yung pagbibit na ganyan ay tama na. Yung ibig sabihin mararamdaman mo daw sa kamay mo. Kaya lang syempre nagsuot ako ng gloves kasi nahiya ako sa inyo di ba? Dahil ako'y gagawa ng video. Yan. Pagpapahingahin na natin yan na mag-rise siya ng 2 hours. Umpisahan na natin magprito, syempre deep fry, maraming mantika sa isang malaking kawali. Ihanda natin yung ganyan tubig na merong kutsarita. Tapos yung ating mga strainer dyan, yung merong tissue para po hindi mamantika ha. Ganon. I-ano natin sa tissue. Yan. Tapos ipwesto natin ng maayos. Kapag alam natin na mainit na yung mantika, magsusubok po muna tayo ng ilang piraso. Yan. Ganyan. Tingnan nyo yung kamay ko. Yan. Ganyan Ganyan. Yan. Ilalabas nyo lang ng konti. Ganyan. Sa bawat pagkuha nyo po ng ng ganyan, yan, 'di ba? Ilulubog nyo, 'di ba? Nabilog nyo yung ganyan, tapos ilalagay nyo na sa mantika. Kada lagay, isasawsaw nyo yung kutsarita doon sa tubig. 'Di ba? Meron akong maliit na mangkok na may tubig. Alam nyo 'yon. Nakita nyo kanina, yung ganyan. Bawat isa. Kasi hindi po pwede na hindi mo ilulubog sa tubig kasi didikit na yan. Hindi mo na siya ilulubog yung pangalawa, ganun. Kaya kailangan yan, ganyan. Hindi nyo lang nakikita na sinasawsaw ko kasi nandun yung mangkok. Kada lagay mo, isasawsaw mo dun sa tubig. Tapos kuha ka na naman, lagay na naman, sawsaw mo na naman sa tubig. Yun, para nalilinisan ba yung yung kutsarita. Yun, ganon. Yan. Tapos, pag ganyan na naglalagay kayo ng lokimat sa kawali, ang apoy po niyan ay mahina. Tandaan nyo, mahina. Tapos, kapag iaano nyo na, yan katulad niyan, di ba? Magsisimula na naman ako, second batch. Ganyan. Mahina ang apoy niyan. Tandaan nyo ha, kasi alam nyo kung bakit. Kasi masusunog. Lalo pa kung medyo mabagal ka. Kailangan mabilis kasi yung paggaganyan. Yan, para hindi siya masunog. Tsaka mahina yung apoy talaga. Ganyan. Tapos, kapag kapag yung sa tingin mo pwede mo na siyang haluin, huwag mo na masyadong paramihin na pupunuin mo yung kawali. Yun ang turo sa akin ng amo ko. Kailangan huwag mong paramihin para hindi mag-dark yung lokimat. Yan, yung pag ganyang hinahalo na ganyan, lalakasan mo na ng todo yung apoy. Yan po tandaan nyo, lalakasan ng todo yung apoy kapag ganyan na. Tapos yan, ilalagay mo na yan doon. Tapos meron akong kasama dyan. Yung kasama ko, parang inaalalayan ako. Pagkalagay ko niyan ng lokimat doon sa strainer, isasalin naman niya doon sa tissue. Yun, tapos medyo aalog-alugin ba para mawala yung mantika. Sabay ilalagay na sa bowl na isa-serve doon sa table. Ayan, malapit na yung futur. Yan ang unang-una nilang kinakain dito. Bago yung talagang pagkain nila. Yung mga kung ano-anong pagkain, mga sambusa, mga ganyan, di ba? Yan yung unang-una nilang kinakain kasama ng dates. Yan. Oh, di ba ang ganda? Kailangan golden brown. Kailangan golden brown ha, yan. O, tapos makikita nyo na ang ganda-ganda ng aking gawa. Yan, ito po si Mama DH. Mag-subscribe na po kayo at ang notification bell. Maraming salamat po sa panonood. Ito na yung aking lokimat. Yan ang aking finished product. Lalagyan po yan ng honey. At minsan, nilalagyan din nila ng sesame seeds. Okay, ito na po si Mama DH. Thank you po sa panonood. God bless.